Wow! Palit tayo ng gulong. So ito ay nung gulong ko pa nung since nabili 2021 around October. Ang natakbo na ng gulong na ito ay 12,300 plus kilometers. So ayan yung wear indicator niya, medyo nagbabakbak na rin siya. Although meron pa namang room para magamit, pero parang feel ko hindi na siya safe. Baka madali na siyang ma-flat dahil dun sa mga bakbak niya. Ito naman yung sa front. Pinagpalit ko sila dati yung front sa back kasi mas marami ng damage yung front. Kaya yun yung nilagay ko dati sa likod. Ito, bumili tayo ng bagong Continental tires. So ganun ulit yung brand, Ultra Sport 3. Yung una, yung gamit ko ng 2021, nabili ko kay Jobet sa Segovian Multisports sa Lalo. Ito naman ay sa Shopee na. So, nag-try tayo ng ibang colorway, pero the same pa rin siya, Ultra Sport 3. Tingnan ko lang kung babagay kaya yung may red wall. Kung may tan wall, hindi ko alam tawag sa red wall, siguro yan. Naisip ko lang na baka babagay siya kasi red tsaka white yung frame ko. So 25 C by 25 C by 700. Yan. Sana babagay siya. Unbox lang. One-handed mode, kaya ganyan mabagal, pero huwag ka mag-alala, i-fast forward natin yan mamaya para di ka mabagot. Yun lang, medyo luma yung parang pamphlet niya, pero mukha naman hindi siya old stock kasi okay naman yung outer box tsaka yung mismong product. Yun. So na-score ko to sa Shopee, na-score sa Shopee ng around 1 to 50 ng isa. Tapos plus voucher para makamenos. Yun naman ang kagandahan sa Shopee kaysa dun sa actual shop. Sa actual shop naman, mas mahal, yung iba mas mahal talaga ang mga patong. Pero at least nasi-check mo ng on hand yung product mo, ma-check mo kung may damage o wala. Unless kapag sa online ka bumili, hassle pa magbalik. So buti naman at walang damage yung mga karamihan ng mga nabibili natin sa Shopee. Ito, fast forward muna natin, tanggal ng gulong. Backlash ng goma, backlash lahat. So 2021, 2022, almost 2 years na bago tayo magpalit ng gulong. So, ang napalitan ko pa lang dito sa bike ay bar tape. Bar tape at saka nung nasira yung drop bar na nag-crack. Tapos, pinaka-recent is yung chain. Chain lang. Okay pa naman yung cogs tsaka chain rings. Ngayon pa lang tayo magpapalit ng tires after almost 2 years. So dito pinapakita ko yung mga damages. So malalalim yung mga yan, parang hindi lang malalim dito sa video pero malalim. Marami ng ganyan yan, mga punit-punit, kung ano-ano nang tumusok dyan na penetrate. Meron pa yung mabot dun sa loob ng rim. Buti hindi na damage yung carbon rims natin. So yan yung wear indicator nya, medyo okay pa, pero sabi ko nga palit na lang para sure, since ano naman na siya, malayo na rin naman ang natakbo nya. Nag-uumpisa na rin siyang mag-bakbak, mag-cracks.
So yung issue sa mga tan wall tsaka mga wall na variety ng gulong, sabi nila baka mas madaling mag-wear, masira yung sides niya dahil dun sa different material. Pero sa tingin ko yan yung dahilan na kapag nabababad sa araw ng matagal, o kaya naman kapag nagwa-washing ka, ang sabon mo ay sabong panlaba or powder detergent, dapat mild soap. Tapos pagkatapos ng washing mo, punas agad, i-dry mo agad para matanggal yung moist. Sa tingin ko, yun opinion ko lang, according to my experience lang. Kasi yung mga nauna kong bike ganun, kapag yung ginamitan ko ng mga sabong panglaba, powder, ayun, nadadamage yung pintura. Nakala ko dati sa pawis. Pwede yung pawis, pero pinupunasan naman agad yan. So ang gamit ko dati ay ganun, sabong panlaba. Tapos masyadong malakas daw, madadamage yung pintura, madadamage yung mga gulong, mga components mo, mas madaling mag-wear out. Kaya ngayon, ang ginagamit ko na lang ay car shampoo o kaya naman ay Joy. Mas mild siya, tapos i-dry mo agad, dinadry ko agad. Ginagamit ako ng blower o kaya pinupunasan agad sa mga parts na mga bearings, mga ganyan, sa may hub. Binoblower ko para matanggal yung mga excess na tubig ng pagka-washing. Para nang ganon, hindi may stuck yung tubig doon at mag-umpisaan na naman ang corrosion.
yun, nasalpak na natin. Huwag kalimutang i-double check yung mga sides, baka may naipit, baka naipit yung interior mo, both sides. Kasi kapag may naipit doon, most likely mafa-flat ka agad at mapupunit yung interior mo. Kaya dapat double check lagi kung may naipit sa mga sides bago mo i-inflate yung gulong. So ang PSI ko muna dito is 100, although ganun talaga ang PSI ko front and back kasi sa weight ko or preference is 100 PSI. Tsaka para na rin mag-sit in yung sides ng gulong, 100 PSI. So yan, assemble na ulit. Tignan natin kung babagay ba yung accent ng red dun sa ating Ekmal bike. So yun, ano sa tingin nyo guys? Bagay ba siya? Sino mga naka-experience na ng ganito gulong? Nagtagal ba siya sa inyo? O mas prefer nyo ba yung tan wall or yung yellowish, yung lighter, or yung brown? Bagay kaya? Sige, hanggang dito na lang. Salamat.